po mga kababayan, good morning. At yan, nandito tayo ngayon nasa Davao. So, salamat, no? At nakabalik na tayo dito ng Davao. Of course, salamat din sa magandang misyon natin na gawa natin sa Cebu. So ngayon, dahil nagbalik na nga ako dito sa Davao, so galing na po kami ng misyon mga kababayan kahapon sa dito sa Davao Oriental, no? Panoorin nyo na lamang po mayang gabi i-upload po natin. So ngayon i-update lang natin itong PB House dahil I know napakarami nang nagtatanong kailan ba yung ribbon cutting or house blessing ng PB Team House. Ito konti na lang naman po yung tinatapos dito sa PB House at ano na lang yung railings na lang ng bahay po, ang mismong bahay overall tapos na. It's 99.8% nang tapos itong PB House. So ngayon ginagawa na lang naman namin dito at pagpapahinga pag walang vlog yung pagtatanim di pa rin namin natatapos. At nakakatawa kasi nandito si Boss Bitoy kahapon. Ito ginawa niya to kahapon, no. Sobrang bilis ng kanyang paggawa. Kasi kahapon ay bago kami umalis papuntang Davao Oriental dun sa mission natin. Nung umaga chinat ko si Eder. Paggawa ko yung hagdanan dito sa may parking para hindi na kami iikot pag bumaba. Kasi din ay lalagyan ko pa sana yan ng ng mga ganito pathway. Sabi ko wag na lang. Dini na lang para at least sementado na. Magastusin pag pathway tsaka papadama ko na lang. Pumunta agad si Boss Pitoy kasi kinat din ni Eder tsaka ni Junjun. Nagulat ako pag check ko sa CCTV habang kami naglalakbay papuntang Davao Oriental. Dumating na si Boss Pitoy, mga wala pang tanghali. Aba, ayan na human, tapos agad. Tapos agad na to. Itong hagdanan na to. Ayan o. Sabay, konti lang magawin. Pero ang bilis talaga magtrabaho rin pa sa ito. Ayan, tapos sabi ko nung ginagawa na to kasi sabi ko laligan doon ng mini canal yun. Kasi yung tubig po pagka malakas ang ulan bumabaha talaga doon. Pero hindi napasok sa loob paodos doon sa may pababa. Kaya lang yung mga damo kasi para hindi siya maanod habang baby pa. Tsaka pag talaga yung ulan kasi, 'di ba? Maganda yung may canal. Kaya pinagawan ko siya doon. Yan yung mini canal. Yan ko siya pinalagyan. Tapos, habang sila yung nagagawa dyan, kasi nakikita ko sa CCTV, tapos agad, sabi ko, papalagyan ko, kahit bukas yung plant box din tapos din agad. Ang bilis nilang magtrabaho. So ito po kasi, kaya ako pinalagyan ito para hindi naman boring yung side na to, dito sa may parking. At mainit kasi pader na to Tataniman din natin yan ng kawayan. Alam niyo naman, mahilig ako sa bamboo. Kasi yung bamboo kasi napaka-refreshing po niyan. Kung hindi kasi pwede siyang taniman ng puno kasi nga alam niyo naman, pader na yan. So napaka-refreshing yung tingnan and basta nagagandahan po ako sa kawayan. Tapos pag-aalaga kasi sa kawayan mga kababayan ay hindi mo yun pababayaan. Tinanim pabayaan mo na lang, tinitrim yan, inaayos yung mga puno. Ganun kami sa Laguna and even sa Batangas. Napakagandang tingnan. So andyan na yung mga kawayan na itatanim, dineliver din yung kahapon. Ayan. And dito sa side na to, ayan, sa side na to, aside kay Badyang, kawayan din po yan sa gilid. Yan, may naitanim na doon kahapon. Yan yung tatapusin nila yan pagtatanim na yan. Ayan. Okay, yan. Tapos, okay na. Ito ay lilinisin pa. Tataniman po ito ng Bermuda. Lahat yan mamaya tataniman. Yan. Hanggang dito. Yan. Yung Bermuda natin ay ayun naka-plastic. Dineliver yan kahapon. So kailangan maitanim na rin yan mamaya. Mga malamig-lamig mga hapon na. Para hindi sobrang mainit. Pero nakakatuwa, tingnan nyo naman yung mga tinanim natin na mga Bermuda. Buhay na silang lahat. Actually buhay na. Kumapal na. And mga ilang months ay mag-spread out na yun dyan lahat. Kakapal. Yung nandun mga naunang itinanim talagang green na doon. So niligan ko kasi after itanim, niligan ko ulit siya ng garden soil. Kaya ayan medyo
naglakihan, tumaba na sila. Ayan, so nabuhay na din yung mga wild fern na mga giant fern. Ito lang yung isang sumisibol pa. Ayan, nahuli siya. Kasi sobrang init po dito sa tanghali, pero ayan, okay naman na. Medyo nakaka-adapt na yung mga plants. Sobrang refreshing na po dito. Nakaka-relax. Napakaganda dito sa baby house ko ano po, ganitong oras, malamig. Kasi yung araw nandun naman sa likod. And after ng mga 3:30, lumalamig na ulit dito. At mamaya puntahan natin yung tambayan namin doon na ginawa nila Peter Paul at saka nila Eder. Ayan. Tapos sa Eder muna ay hindi na dito kasi kunti na lang naman yung tatapusin niya dito at may mga ginagawan po rin silang iba pang bahay. Tapos babalik naman siya dito na po. Ayan. O, ito na yung gate na automatic. Charot. Ano yan? This slide. Sobrang cute. Ang ganda. Ayan. Dito sa part na to, kasi may space pa po dito. Ito yung malaking puno ng mangga na hindi namin pa tuluyang pinatay. Ano na lang po ito. Ititrim-trim. Matubo siya. Tapos pabilog-bilog na lang. Ayan. At least may lilim pa rin dito na ano. Hindi namin siya. Pero yun nga, iingatan na lang siya lumaki ulit kasi yung mga pader at saka yung ano para hindi po siya masira yung pader. So ito yung space. Ayan, may space dito. Halikan ko na lang to ng pathway dito. Ayan, yung mga kawayan na itanim ay nakaka-adjust na sila at may mga tumutubo. May saging, papatay na lang yan. Yan, may mga tinanim tayo dyan. Pag lumaki maganda na yung itrim. Ayan. Ayan, kaya yung mga pakpaklawin. So sobrang init kasi. Ito nga inilipat ko na dito kasi sobrang mainit po doon. Papapinturahan ko pa po yung yan, yung mga bakan na to. Kasi hindi pa yan napinturahan ng ayos. Ito, okay na dito yung kawayan. Yan, okay na rin dito. Buhay na yan sila. Yan, buhay na yung mga tanim natin damo. Yan, sobrang nakaka-relax. Di ba yung badyang? Sobrang laki na. Ang ganda ng dahon, no? Napaka-refreshing yung tingnan dyan. Tapos dito, ito itataniman na lang din ito ng mga damo. Pagka kukuha na lang tayo dyan pag naglakihan. Kasi medyo magastos yung damo. Yan, hanggang dito lang yung pinapader natin. Pero may bakod naman na po yan. Yan o. Tapos sinaniman namin ng damo. Ng kawayan. Sa labas. Ayan. Ayan o. Pagka magiging okay na rin itong mga kawayan na to. Ayan, yun yung tambayan o. Kitang kita dito. Yan yung tambayan namin. Inayos ko pa lang po kasi maraming pa kami itatanim dyan. So laki na ng ipinagbago. Sobrang refreshing na dito. Sobrang nakaka-relax na po. Kaya baba tayo dito. Yung green na green yung mga tanim natin na halaman. Green na green na silang lahat. Si Junjun nagwawalis. Ganda nitong badyang na to. Diba? Ang ganda-ganda ng badyang. Tuwan-tuwa pa ako sa badyang na yan kasi tingnan nyo naman ang ganda-ganda. Yung rose, yan, tinanim ko yung rose na yan. Inano ko lang yan nung I think July. Inanong ko lang ngayon, namulakalak na. Ang bilis. May green thumb kasi ako kaya. Tinanggal ko muna yung ibang plants po dito. Kasi nag-change yung pihit ng araw. Umiinit na dito kaya yung mga plants dito ay
Natuyo. Natuyo sila kaya tinanggal ko. Ilipat ko muna dito sa malilim. Ayan o. Yung mga bugambilya, okay lang sila dyan. Kasi gusto niya ng mainit. Yun dito, tinanggal ko po talaga. Kasi tinan nyo maaraw na dito. Ayan. Tataka ako bakit yung sampay nila umuusok. Ayun o. Malamig kasi yung tubig tapos naarawan. Umuusok yung damit oh. Umuusok. Ayan, nandito yung mga ito, itatanim to. Ayan. Oh, nilipat ko muna silang lahat dito kasi sobrang mainit doon eh. Yung mga pinya ko may bunga na. Kailang maliliit siya. Ayun, pabunga na rin siya oh. Ayan. Bunga na yung pinya. Ito oh. Yung isa rin doon namatay kasi napabayaan nila doon sa initan. Kaya nilagay ko po muna dito para maka-ano ulit siya, maka-adjust. Yan o. May bago akong binubuhay dito na ito o. Rubber tree. And hopefully mabuhay siya. Kaso nag-ano na yung ano niya eh. Dito ko nabuhay na o. Yan, buhay na. Nakadalawang buhay ako. I don't know kung mabubuhay itong isa. Ito yung isa eh. You know? Hopefully mabuhay siya. Itong mga nandito, buhay na sila. Yan o. Para siyang pakpakalawin. Comment nyo lang kung anong tawag dyan. Ang ganda na niya dyan. Comment nyo na lang po. Nabilinis po sila. Ayan ang mga tanim natin dito oh. Ayan okay nung pakpaklawin. Ito yung inayos dito. Ayan oh. Ang ganda po dito. Sarap tumambay. Tapos yung ibang halaman nandun nakalagay sa labas. Dito ko muna pinalagay. Kasi po sobrang init. Nanilaw. So dito malilim para at least ma-refresh po ulit sila. Ayan o. Yan, may mga binubuhay pa ako dito ng mga rubber tree. Hopefully mabuhay ka ha. Mabuhay ka. Kaya mo yan. Ayan, ito na yung tambayan namin dito. Tingnan yung nabuhay ko. Ang nabuhay siya, sobrang ganda niya. Ayan, nabuhay siya. Sa mga itinanim. Puli mabuhay. Ayan, dito yung tambayan. Nilagyan ko na rin to ng mga ilaw-ilaw. Yan, pagkagabi, maliwanag po siya, umiilaw-ilaw siya. Yan. Tapos yung tanim kong sitaw, andun oh. Hopefully mamunga na. Yan. May kalabasa din dyan oh, tinanim. Lilinisin pa lang po. Yung ibang mga pinatay ng mga saging kasi sobrang pangit na po ng bunga. May mga sira. Dito muna pag unti-unting sinusunod. Yung pag natuyo na yung mga dahon ng saging. At pag umulan ulit, magtatanim na po dyan ng durian. Taniman na po ng durian yung part na yan. Ayan. Yung mga tangalat buhay na dun oh. Nakakatuwa na po dito oh. Isang araw nandito yung sponsor natin si Ma'am Edna. Maraming salamat sa pagpunta po dito ma'am. Lahat naman po ay welcome. Mag-message lamang po kung gusto nyo pong bumisita dito, makita nyo yung PB House. Welcome naman po. Mag-message lamang po kayo muna para ma-schedule. Kung kami po ay naririto, diba? Ang kalaban lang namin dito sa halaman, ito pong mga snail, kinakain kasi nila yung may mga snail dito eh. Ayun o. Ayan. Kinakain nila itong mga badyang, binubutas-butas nila yung mga dahon.
Ganda-ganda na ng badyang eh. Diba? Yun. So yung ribbon cutting, siguro po baka sa either November na or December. Ayan. And gusto ko rin na nandito po yung family ko kapag tayo po ay nag-ribbon cutting para mas masaya po, diba? Kompleto. Ayan, so yung tapos na kaming mag mission kahapon sa Davao Oriental, mga kababayan. Napuntahan na namin. Ang pinuntahan talaga namin, no, yung grabe po yung nasalanta. Yun talaga yung tinumbok namin at binigyan namin ng mga tulong. Cash donation po yung binigay namin. Abangan nyo po mamaya sa vlog ko. Talagang nakakaawa. Tinarget namin at inalam namin talagang sobrang naapektuhan. So nakarating po kami ng actually lumampas kami. Hindi kami doon sa Manay, Davao Oriental kasi nung nag-obserba kami at tinignan namin lahat yung daanan, normal po, okay naman. No, konti lang yung na-damage dito sa may dinaanan namin. Pero I don't know lang yung ibang mga sulok-sulok. But overall, hindi naman talaga siya totally, wala pong gaanong damage na nangyari. Thanks God, wala pong nangyaring ganun at okay naman po yung mga tao. Sorry. Tapos yung katulad nung sa Cebu, yung may mga nasa evacuation and may mga tent, wala pong kaming nakitang ganun. I don't know lang po yung ibang place na hindi namin nakita. Pero sa pagbabaybay, wala po kaming nakita ganun. Kaya sabi ko, okay, mabuti at ganun lang yung nangyari. Kaya we decided na tumbukin namin yung place kung saan talaga tumama at naapektuhan yung mga kababayan natin. And doon namin nagtanong-tanong talaga kami hanggang makarating kami ng Caraga, Davao Oriental, which is lampas na ito dun sa evac center po ng Manay. But we're surprised na pagdating namin doon, bundok nandun ang mga na-damage. Mga bahay, mga bagong gawang bahay na matagal na pinundar ng mga kababayan natin but nasira. So yun po yung aming pinuntahan talaga at doon kami nagbigay talaga ng tulong. Hindi po kami nagdala ng package o hindi kami nagdala ng mga relief goods muna just to direct agad natin kasi yun yung kailangan nila doon na paano sila makapagsimot, makabangon. Yung pagkain, yung ibang mga tao naman nakaka-survive at nandun pa rin yung mga hanap buhay. Inahanap talaga namin po yung talagang kailangan agad na tulungan. So, yung iba pwede naman po magbigay ng mga relief goods, na pagkain, yung iba tubig. Pero nakita ko yung pinuntahan namin, tubig naman sila doon na pagkukunan, pagkain, yung iba hindi naman na-damage. So, overall po, sa nakita namin, based on sa aming observation, ay okay po. Okay ang lugar. Talagang wala namang gaanong na-damage at salamat sa Panginoon. Naligtas po sila doon. Yun nga lang yung pinuntahan namin, which is yung Barangay San Miguel sa mga pupunta. Tumpukin ang Barangay San Miguel, Caraga, Davao Oriental. Malayo nga lang, sobrang layo na. Paikot na ito Sobrang layo na nitong part na ito mga kababayan na talagang kung pupunta kayo doon ay maglaan ng oras dahil from Davao City it takes 6 to 7 hours. Walang traffic pero napakalayo ng lugar po na yan. So pagpunta namin doon ay laking pasalamat na lang nila dahil araw nangyari doon sa mga tinamaan ng lindol at mga bahay nila yung gumuho. Walang nangyaring masama sa kanila. Ayan. So sa mga gusto pong tumulong at pumunta, targetin nyo po yung pinuntahan namin which is yung Caraga, Barangay San Miguel, Davao Oriental. Talagang may ilang mga bahay na wasak. Talagang kailangan din nila ng tulong. Yun yung kailangan nila ng tulong. Yung other parts na okay naman po. Tuloy ang buhay nila. Hindi kagaya nun sa Cebu na nasa tent sila, doon natutulog. Walang evacuation pa akong nakita na kagaya nun sa Cebu. Hindi ko lang po alam kung saan part doon sa Davao Oriental. Pero karamihan kasi ay okay naman po. Nung tinanong namin yung mga tao, okay naman sila. Hindi sila nag-tent. May nakita kami pero
siguro malalakas ang loob. Sabi ko sa Cebu yung mga tao during aftershock, sa labas sila ng bahay natutulog. Pero dito, okay naman po. Normal po sila. Even sa Mati, galing kami doon. Okay naman. So, yun lang at salamat tayo talaga sa Panginoon at walang masamang nangyari. Walang casualty doon sa pinuntahan namin. I don't know lang doon sa iba dahil may naibalita naman po. Yung may nabagsakan din ng pader yan. But hindi katulad nung nangyari sa Cebu na marami pong casualty. So, yun lang po mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon nandito na kami sa Davao, tuloy ang ating misyon. Dito na tayo mag-mission po ulit. At ni-stop ko na muna yung pagpapadala po ng mga tutulong sa Davao. Aside para nag-over limit na yung aking GCash, so hindi na rin po muna kami agad makakapunta doon. Tinapos lang namin yung mission namin kahapon ng isang araw para okay naman po. Dahil doon sa aming pag-check naman nga po ay okay naman po sila doon. So yun po. At pwede naman po mamigay ng relief goods sa mga kababayan po natin doon. Yung iba pong pwede po kayong pumunta pero makikita nyo naman po doon yung sitwasyon na talagang okay sila compare po doon sa Cebu na pinuntahan po natin. So yun po at maraming pong salamat. Mag-ingat na lang po tayo mga kabayan sa Davao Oriental yung mga aftershocks. Huwag mo nang pumasok sa loob ng bahay nila lalo na yung mga nagkaroon ng crack kasi yung mga debris pa yung mga yung mga nakabitin pa ng mga hollow blocks. May mga ganun po kasi para at least safe po kayo. No? Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Don't forget to like and share po ng ating video. Ayan, mga tulog po yung mga kasama ko. Kumaga akong gumising kasi naglilinis ako para pagpawisan. Ano po? At abangan nyo lang po mamaya, i-upload ko pong hapon yung aming ginawang pagtulong po sa Davao Oriental. God bless po sa inyo. I love you all. Bye-bye. Malapit na ang Christmas mga kababayan, baka gusto niyo po mag-order ng solar Christmas light na may 50 meters long, waterproof and good quality. Pwede na po siya pang indoor at saka outdoor. Para po makasigurado na kayo ay mapupunta sa legit na account ng PB Team Solar, hanapin lamang po ang mayroong 114,000 followers o tumawag sa 09311 424237. Salamat po! Order na!